Hello mga ka-airsoft. Andito na naman tayo muli para dito sa isang project natin. Ito ay Dibel Taran. So ito ay Dibel lang. Actually ito marami ng binago tayo dito. Ngayon, nagustuhan naman ng may-ari katulad nito, yung hammer niya nabali kasi naputol yung dati, no? Kaya pinalitan na yung hammer. So ngayon, ito naman ngayon, kung mapapansin ninyo, itong Dibel or hindi man na kahit ibang brand, itong Taran, itong John Wick 3 na sinasabi nila, yung Combat Master. Ayan, kung makikita natin, ito hindi siya pumapasok sa standard division. Kasi bakit? Masyado kasing mahaba itong baril na ito, yung pistol. So, ang haba niya is nasa 8 inches. No? Kaya, kung titignan natin, ayun, pati doon sa barrel, kung makikita natin dyan sa video, ayan, dali. Makikita natin na maayos. Ayan, buhat dito, hanggang dito sa dulo, kung mapapansin ninyo, kung makikita yan. So, nasa 8 inches siya ang haba. So, kaya hindi siya pasok sa standard. Ang standard na baril kasi, kung sukatin natin yung slide, nasa 7.5 lang siya. No? Ayun. So, ayun, ang gusto ng kasama natin dito sa kanyang baril, although sabi nila ito kasing Dibel hindi daw maganda. Actually may mga issue, pero pagka na-clear na natin ang lahat ng issue, para sa akin kasi maganda siya, lalo na TM compatible din siya, no? So ang gagawin lang natin nito, una sa lahat, actually ginawa ko na sa ibang mga WE or tawag dito, AW. Una ito, ayan, napakahaba ng kanyang stroke, no? Stroke. Ngayon, dahil sa haba ng stroke naman nito, pwede natin paliitin ang stroke nito. Anytime na pwede natin gustong paliitin, pwede naman Maglagay lang tayo ng shock buffer, iigsi yung stroke. Halimbawa, eto, nilagyan ko ng shock buffer. Halimbawa, hanggang dyan na lang yung stroke niya, mapakaigsi. Kaya lang, ang tendency naman nito na pwedeng mangyari, magmi-mispeed siya pagka ginawa nating short stroke. Bakit? Kasi nga, hindi siya naka-speed kit. Kung titignan natin ito may mga upgrade na siya Naka-anti-freeze nozzle na to Diba? Tapos kung mapapansin ninyo, ang sight niya is iba na rin. Napalitan na rin ang sight. Ang gusto ko pa dito sa Dibel, itong kanyang mount dito sa may rear sight, hindi ito gumagalaw kasi nga one piece siya. Nakapix siya sa barrel. So nung ipa-upgrade sa atin nito, ang sight niya, ang pinalitan lang natin yung pang ibabaw lang, itong nag-a-adjust na to na nalaman na mayroon dalawang fiber optic. Kaya napakaganda niya kung tutusin. Walang galaw. Kaya nga nakapix na siya. Pwede ka naman mag-adjust ng up and down, no? Up and down, left and right, pwede kang mag-adjust. Okay? So ito nga ang sinasabi ko, wala siyang buffer, no? Yung stock natin. So lagyan man natin ng buffer, usually ang buffer natin tumatakbo ng 1/2 hanggang 3/4 yan Yung mga loaded na buffer Ang problema, magmi-mispeed siya. Kasi nga, itong kanyang nozzle, tatakbo yan hanggang sa gusto niya. Mahaba. Yan. Kung mapansin ninyo, mga ka-airsoft, wala na yung takip niya dito. Tinanggal ko na. Kasi, ang sakit ng Dibel,
yung kanyang dummy firing pin dito, nawawala, tumatalsik. So, ang ginawa natin, nilagyan na natin yan, naka-Allen screw na siya. No? Nag-thread lang tayo dito sa loob ng BBH niya, back housing. Para noon, malagyan siya, mapix siya. So, dyan nadidismaya kasi yung ibang mga may-ari ng Dibel na John Wick. No? Yung mga paraan yan, mga ka-airsoft. Kaya ito ang ating tinatrabaho. So, ngayon ko lang na-vlog ito, na video. Although meron na tayong mga ginawa nung una, hindi ko lang sila nakunan ng video. So, ito minarapat ko para ma-share sa inyo. At lalo na yung mga kung minsan nawawalan ng pag-asa sa ganitong klase ng unit. Hindi ko ina-advertise ang Bibel, pero sabi ko nga, okay lang siya, wala siyang problema. Kasi ako gumamit din ako ng Bibel na John Wick na ganito, in-upgrade ko rin siya. Ang ginawa ko lang doon, ginawa ko siyang open division. Nag-mount ako dito ng scope mount, tsaka ako siya nilagyan ng red dot. So, ginamit ko yon, nagustuhan naman ng isang kasama. So, kinuha nila sa akin. Ano? So, ngayon, ang gagawin natin dito, ang pinaka-main natin dito ngayon, una, puputulin natin to. Gagawin natin, i-standard natin yung kanyang sukat. So, puputulin natin siya para magamit siya at pumasok siya sa standard division. Pagkaputol niya, natural, sasabay na yan, pati yung inner barrel at outer barrel mapuputol. Itong kanyang front sight, i-adjust natin dito, magda-dovetail din tayo dito para may pasukan itong kanyang front sight. And then, after na maputol yan, itong dito naman sa loob, actually hindi pa tayo mag-upgrade kasi hindi pa tayo magpapalit ng outer, hindi tayo magpapalit ng inner barrel, hindi tayo magpapalit ng half chamber. Papalit ko lang ito, kaya lang stock din yung ipinalit. Yun lang muna kasi nga siyempre tayo yung kumbaga para hindi naman masyadong mabigatan, yung gusto magpa-upgrade at makapaglaro sila, magamit nila yung baril nila doon sa napakagandang tono, napakagandang tune, ano? So, hindi tayo magpapalit. Ang mangyayari ngayon, lalagyan natin ng shock buffer. So, pwede kayo magtanong sa akin, sir, sabi nyo kanina, pag nilagyan ng shock buffer yan, siyempre, magmi-speed, ano? So, ang gagawin natin ngayon dito, ito mismo, wala tayong gagalawin, wala tayong papalitan. Itong nandito niya ngayon na stock ng Bibel, wala kasi tayong mabibiling speed kit eh. Hindi tayo makakabili ng speed kit ng Bibel. Pwede siguro maglagay tayo dito ng yung AIP na speed kit or yung Guns Modify. So maaring mag short stroke siya. Pero ako kasi ang ginagawa ko, bukod doon sa short stroke ng AIP, pinaliliit ko pa kasi siya doon, yung stroke, para noon hindi ganong malakas ang baril. Kasi actually ito malakas siya, kaya madaling masisira yung half chamber niya, di ba? Dahil sa napakalakas ng putok niya. So pagka ito ay na short stroke natin, mami-minimize niya yung consume niya sa gas. Kasi babalik agad yung slide. So babalik, bibilis kasi naka-short stroke siya, no? So ang mangyayari ngayon, kung ito ay meron siyang power factor o velocity, o yung tinatawag natin pag pinrono natin yung kanyang FPS ay umaabot halimbawa ng 350, siguro mag-a-average na lang ito, nasa 300, 310, no? Kinakalculate lang natin na wag lang siyang magbi-below 300 kasi baka hindi na mag-penetrate doon sa tawag dito, doon sa kanyang sa board nangap. Kasi pag di nag-penetrate yan, so consider miss yan pagka nag-dimple lang. Unlike kung mga panshoot lang kasi kino-consider natin yung dimple na hindi nag-penetrate.
okay, ginugo na natin na hit yun. Pero sa mga uh, sanction, mga level match, so hindi nila i-consider yun. I-consider nila yun. I-consider nila na miss. No? Hindi nila i-consider na hit. So yun ang gagawin natin ngayon dito sa uh, pistol na ito. No? Ito rin, ipa-plot na rin natin ito. Either, ganon din siya, magmumukha na lang siyang gold match, pero ang prepare ko dito, ipapantayin na lang. Para noon, mukhang standard talaga ang dating niya. So, yun guys, ito muna ang gagawin natin. After na ito ay maayos lahat, magawa, bibidyohan natin siya ulit para makita ninyo yung difference, no? Yung haba niya dati na 8 inches ay gagawin natin 7.5. So malaki-laki babawasin natin, kalahati. Tama-tama siya dito sa dulo nitong fiber optic, no? Babawas tayo. So ito naman yung trigger job niya. Wala namang problema kasi malambot na siya, na trigger job na kasi ito, no? Yan. So yun lang guys, ito kung yung mga medyo nabibigatan doon sa upgrade nila. Actually, inaral ko to para para yun nga mga medyo siyempre kamahal ng unit ngayon. Bili ka ng TM, hindi bababa ng 10,000 yan, ang average niyan, no? Yun ang talagang halos gamit ng mga shooter. So sa akin, inaral ko siyang mabuti na AW o anuman, bukod doon sa mga high-end na baril, ang TM o diba pa, yung mga low-end, tinatawag natin, yung mga cheaper price, mga mumurahin, yan yung inaaral natin na para magamit naman ng ating mga ka-airsoft, na doon sa mababang halaga, maitotono natin sila na upgrade yung baril nila. Bagamat yung pyesa, siguro para sa akin, ang pwedeng palitan nila yung inner barrel kung talagang medyo hindi siya tight, palitan nila. Tapos yung kanya naman na yung kanyang stock na nozzle, I think ito kasi yung original kasi nito talagang mahina siya. Kaya kapag bumili kayo ng Dibel, laging dalawa yung mayroon siyang spare na nozzle, no? Kaya advice ko, okay lang naman kung gamitin niyo muna yung mga spare at original bago kayo bumili. Sayang din naman siya. Pero pag napalitan na natin, nakapag-upgrade na tayo, halimbawa katulad yan, mag-anti-freeze na kayo kagad para maiwasan yung nag-stack up. Although, yung kapag ka naka-short stroke ka na, medyo malayo ka na doon sa freeze kasi nga hindi ganong naglalabas ng maraming gas yung ating pistol. Gumamit man tayo diyan ng ng 14 o 12, yan. Hindi ko na lang nire-required yung 9, yung paggamit ng TM na pang-plastic kasi masyado na siyang hihina dahil sa pinahina na nga natin, Saka hindi namin na nire-recommendang gamitin. Pero yung 14, kapag na-upgrade na ito, naiayos na natin, na short stroke na siya, tapos na speed kit na, okay lang na gamitin natin yung 14 para tumaas ng konti yung ating velocity, yung power factor niya tataas. Kasi yung original niya, kung nag-average ito ng 350, so lilitan naman natin, gagawin natin ng 300 or 310. Kung gagamit tayo ng 14, hindi rin niya kukunin yung 350 na power, no? Hindi siya abot doon. So, hindi na tayo magiging maselan sa gas. Pwede siya sa 14, pwede siya sa 12. Hindi na siya masishock, mapupwersa kasi nga nai-upgrade na natin yung internal parts dito sa upper ng baril, itong upper parts niya. So yun lang guys, at kapag ito ay atin nang natapos, nagawa, gagawa kami ng panibagong video para
makita ninyo yung kayarian kung ano ang magiging itsura kapag ka pinaigsi natin ito, senior stroke natin, at saka in-speed kit natin, no? Napaka ano niya. Hindi ko na siya tinesting paputukin. Familiar naman na kasi tayo doon sa standard na putok ng Dibel, no? Malakas talaga siya. Malakas siya. Tapos ang nagiging ano pa niyan, hindi sila nagiging consistent dahil sa hindi pa siya naka-upgrade. Okay guys, mga ka-airsoft, yun lang muna. Sa mga susunod na video, abangan lang natin para karagdagan kaalaman na rin.